Ngayong gabi sa Votebook Philippines Next First Pause, kilalanin natin si Bagong Bayan Party Standard Bearer Richard Gordon base sa mga kwento ng misis niyang si Kate sa ulat na ito ni Vicky Morales. Veterano ng maituturing sa larangan ng politika si Senator Richard Dick Gordon. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang kailangang makumbinsi sa kanyang kakayahang paunlarin ang estado ng ating bayan. Kilalanin natin ang tinaguriang transformer, si Senator Richard Dick Gordon sa mata ng kanyang childhood sweetheart at kung papalarin, future First Lady, si Catherine Howell Gordon. Si Senator Richard Dick Gordon, anak ng unang mayor ng Olongapo City, masasabing nananalaytay sa kanyang dugo ang politika. Nang maluklok siya bilang mayor ng Olongapo noong 1980, nakilala siya sa mga proyektong nagpaunlad sa syudad. Nahalang naman siyang senador noong 2004. At matapos ang 6 na taon, ngayon, sinusubukan niyang masungkit ang pinakamataas na posisyon sa bansa, ang pagka-presidente. May kasabihan tayo, behind every man's success is a woman. Sa kaso ni Senator Gordon, ito ang kanyang may bahay na si Catherine Howell Gordon. Dati siyang kinatawan ng unang distrito ng Zambales at naging mayor ng Olongapo City. Ngayon namang tumatakbong presidente ang kanyang asawa, siya na kaya ang magiging future First Lady ng bansa? Pupuntahan na ho natin ngayon ang condo unit ni Kate at Richard Gordon dito po sa May the 4th. Hi. Welcome. Nice Kate, ha? Thank you. Dito sa condo unit ni Senator Gordon sa Taguig, nakapanayam ko si Kate. Ikinuwento niya sa akin kung paano nagsimula ang kanilang love story. Baby Catherine's second birthday, 2 years old pa lang ako, iniispatan na ako ni Dick Gordon. I'm not kidding! Magkalaban sa politika ang pamilya ni na Dick at Kate. Kaya naman ala Romeo and Juliet daw ang drama ng kanilang pag-iibigan. Kasi ang bahay namin, nasa harap ng bahay nila, sa bahay. May restaurant kami sa So may guardia doon. Kasama ko yung guardia, nilitingan ko sisilip si Kate doon sa kabilang bahay. Tapos sumakit ako doon sa kabilang akit ako doon sa kabilang bahay. Sa bintana na kami nag-uusap. Walang gustong magkasal sa amin dito sa Metro Manila kasi my mother-in-law was mayor at the time. Stricto. Tapos 1 year, hindi kami magkasama. Muuwi siya sa bahay nila, ako naman sa bahay namin. Sa 4 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, hindi pa rin daw tumatabang ang kanilang pag-iibigan. One time pa noon, lalo na nung busy siya, tsaka mayor ako, papadala niya ako ng bulaklak. Tapos, ako din na magbabayad ng bulaklak kasi nakalimutan yung pagbayad. So ako sisingilin ngayon. Nabiyayaan sila ng 4 na anak. At ngayon, may 1 dosena na ang kanilang mga apo. Matapos magsilbi ng ilang taon bilang mayor at kongresista, eto na po ngayon ang buhay ni Miss Kate Gordon, abalang-abala sa kanyang mga anak at mga apo. Kung meron siguro akong tinetreasure sa buhay ko ngayon, yun yung mga apo ko. Sa kabila ng hectic na schedule ni Senator Gordon, magagawa pa nga raw nitong magbasa ng mga paborito niyang libro. How to rig an election. Hindi totoo yan. We will never do that. Okay? Mahilig daw sa pelikula ang mag-asawang Gordon. Hamburger Hill. I think ito na 1940s pa to. Siguro yung iba sa inyo, hindi nyo pa naririnig itong mga movies na ito. Si Kate naman, mahilig sa soft drinks. I do not drink water. For the last, siguro 30 years, yeah. Puting damit. Not anything fancy, kasi hindi naman ako talaga... Hindi ko naman sa mga brands. No. At mga perlas. Gusto ko talaga ng pearls. So, maraming klaseng perlas ako. Kasi magaang sa pakiramdam, tapos magaang sa katawan. Nangongolekta rin siya ng mga painting at antique furniture. Pupunta ako sa lahat ng mga antique stores. Namimili ako hanggang sa na-develop na yung mata ko, yung alam ko na kung maganda to. Pagdating sa buhay politika, ayon kay Kate, kulang daw ang 24 oras ni Senator Gordon, lalo't kasagsagan ngayon ng kampanya. Kayong hindi siya natutulog.
sabihin ko sa kanya, ni patayin na natin yung ilaw. Hindi pa rin siya napapagod. I just never thought of it that way. The same way na nung yung asawa ko naging mayor, ang ginawa ko na lamang, sinakyan ko, okay, at ang sabi ko, gusto ko makatulong ako sa asawa ko. Ayokong magiging pabigat ako. Mapapersonal na buhay man o politika, si Kate Gordon ang kaagapay ng kanyang esposo. At sa darating na eleksyon, handa raw niyang patotohanan ang kakayahan ng kanyang asawang abutin ang pangakong pagbabago na hinahanap ng ating bayan. Vicky Morales po para sa Votebook Philippines Next First Pal.